Good afternoon, mga kabida. Magandang hapon sa inyo. Thank you. Thank you sa inyo sa mga kalapatids na nanood. No, 3.5, I think 3.8 thousand views yung ating last vlog. Maraming salamat lalo sa mga interested magkaroon ng Reiso, no? Dami ninyo ha. Upo na lang tayo para magandang kwentuhan natin. So maraming salamat sa inyo, no, na-appreciate ninyo yung ating plano na magpa-raffle. Nakita ko kung gaano talaga kayo kasigasig na magkaroon ng magandang ibon. And normal 'yan, gusto natin na lahat naman tayo magkaroon ng maayos na ibon, sa hirap ng karera ngayon, sa competitiveness ng karera, no. Kailangan ang mga ibon natin ay hindi na mapag-iwanan. So, gaya nung sinabi ko kanina lang do sa vlog ko, magkakaroon tayo ng 3 parapol para sa inyo, para matulungan ko kayo. Ang kailangan nyo lang gawin ay panuorin, panoorin nyo lang at least yung 3 video na ilalabas ko na magkakasunod. Ulit-ulit lang kayo doon na mag-hi, hello, bagitin nyo lang yung kabida na salita. Matik kayo ay kasama sa raffle. 3 vlog na magkakasunod para doon sa second raffle natin. Nako, swerte. Anyways, ang focus po ng ating kwentuhan ngayon, etong nangyari na Alegre OLR, inspiration po kasi ito Ang hirap naman kasi na hindi natin pag-usapan, no? Inspiration sa ating lahat yan Ang ganda po kasi ng nang nangyari dito sa Alegre. Hinahanapan ko ng magandang ilaw yung aking camera. Kasi mayroon akong doon sa likod. Dali po. Try kong patayin, ha? Ayan, pinatay ko po muna yung ilaw. Kasi may ilaw pa naman, may natural lighting pa naman. So pag-usapan po natin yung nangyari po na resulta ng Alegre OLR. Gaya po ng sinabi ko kanina, there was no prominent name among those who won the top 10 po ng Alegre OLR. There was no prominent name. Wala pong Sir Jaime Lim, walang Nightsloth, walang Sir Kenji, no? Wala talaga yung lagi nating nakikita na mga winner, mga overall sa mga OLR-an. Ano po ito no disrespect po sa mga idol natin. This is just an observation based on the result po na nakita natin doon sa top 10 ng Alegre OLR. Ano pong ibig sabihin nun? Number 1, ibig sabihin po nun, fair game tayo, no? Fair game tayo pagdating sa karera ng kalapati, especially sa mga OLR. No? Anybody's ball game, kumbaga. Pwede ang manalo kung sino, no? Kahit sino pwedeng manalo, in short. No? Walang nakakasiguro. Walang magsasabi na dominante ko, ako laging andyan sa OLR. Kasi as to the result po, hindi po ganoon ang nakita natin. No? Ang nakita natin sa top 10, ito po yung mga silent na mga fanciers. Hindi natin sila lagi nakikita sa listahan, sa mga resulta, pero dito sa Alegre OLR, andyan po sila, nagpakilala sila. 10 sila. Yung nanalo po ng lap champion, no? Yung last lap ng Sit Calbayog. Yan po, no? Hindi po yan regular na nakikita natin na andyan sa listahan sa mga club sa Manila. Doon magagaling po ang ibon yan, ayon po sa ating source. So, in short po, sabi ko nga, it's anybody's ball game po pagdating sa OLR. So may chance po tayong lahat. May chance ang sino man sa atin na manalo sa mga OLR. Yan. That's good news po, no? Good news para sa inyo, para sa ating lahat.
pwede tayong sumali, lalong-lalo na yung mga walang time. Lalong-lalo na yung mga walang panahon para mag-ibon, no? Busy sa trabaho, nasa abroad. So, pwede po tayong lumaro sa OLR dahil lahat ay pwedeng manalo sa OLR. Ayan. Ano pa ba ang pwede nating sabihin doon sa result na yan? Ang nakita ko pa po na isa is yung prominence. Hindi yung mga nagkakalapati, hindi yung pangalan ng mga may-ari ng mga ibon, but the prominence of the lines na ginamit. Yan. Yan po yung isa ko nakita, no? Meron tayong nakita dyan na bloodline is Koopman, merong Koopman Victor Lim, meron akong interview din na Wegen, yung kanyang baseline. So mga ganun po, ano, mga mangilan-ngilan, ano, mangilan-ngilan sa kanila sa 10 yan, sa top 10. Makikita mo na makikita po natin na majority sa nanalo sa top 10. Hindi man sila sikat, yung Panser hindi sikat, pero yung mga ibon nila ay mga old but gold. Yan. Magagaling ang mga ibon nila, yung mga linyada na maasahan. Binitbit sila, no, paakyat ng kanilang mga linyada. And congratulations sa inyong mga kabida, sa inyong top 10, sa mga nanalo diyan sa Alegre OLR. Congratulations po. So, now that's my point po, no. Maganda ang hinatid nito na balita at pag-asa sa ating lahat, no. May nakita ako diyan na mga ibon na sabi ko nga, mga old lines, mga trusted lines, no, na nagpakita, no. Yung kay Doc Joseph, nag-lap champion, old lines yan, no. Mga lines na akalain mo, no, kakana against sa mga lulupit na ibon, ano, diyan na lahat ng mabibilis na ibon eh. Lahat ng nagpasok diyan, magagaling sa loft nila yon, no. Lahat ng mga nagpasok dyan, yung mga mahuhusay ng mga OLR winners o mga OLR suki ng OLR bigatin, pinasok nila lahat dyan yung pinakmabibilis nilang ibon. So, talagang ang sarap sa pakiramdam na manalo ka dyan sa OLR o sa Alegre OLR. Now, ngayon, season 2 na, no? Season 2 na. Ano ang inyong dapat gawin sa mga gustong sumali sa Alegre OLR at sa lahat ng OLR? Suportahan natin lahat ng OLR. Anong inyong gagawin? Number 1 po is research, no? Study and research. Ano ba yung mga lines na nagtapos? Ganun lang naman po yun eh. Sabi nga, benchmarking lang yan. Kailangan yung matuto ng research. Ang pagkakalapati po ay laro ng matatalino. Ang pagkakalapati po, lalamang ka kung mahusay ka. Hindi po hulaan ang pagkakalapati. Science din po ang pagkakalapati. Science po ang breeding. No? Sabi nga, ang dalawang champion, pag pinagpares mo, hindi man yan mag-aanak ng champion, pero malaki po yung chance na mag-aanak po yan. No? Kumpara naman yung dalawang pinagsama mo na unknown line, o sabihin na natin, alam mo yung line na hindi nagpapanalo, umuwi lang sa o finisher, no? O sa isang hindi kilala, pinagbangga. Mag-aantay tayo ng matagal dyan. Baka mag-aantay pa tayo ng wala. So may science po, no? May science po yan. Time and time again, proven po na kung ang ginamit po natin na linyada ay nanalo, nagpapanalo, malaki po ang tsansa na mag-aanak din po yan na nagpapanalo. Okay? So, going back, ano pa ang dapat natin gawin para tayo ay makaungos din? Sabi ko nga, mag-research po tayo. No? Mag-research po tayo at mag-invest. Mag-invest po tayo ng mga ibon. Maghanap po tayo ng mga ibon na nakita natin na may potential. Merong as per record, nakikita talaga natin na nagpapanalo. Dito sa mga nagdaang OLR, ano ba ang mga nagpapanalo? Ito, may unang muwi last lap, Koopman, Victor Lim. Gusto ba natin na ganun din, uwi din yung ibon natin kahit smash? No?
to home, kahit anong speed, basta umuwi. 1 million, baka dagdagan na ngayon ni Idol Russell, baka 1.5 million na. Diba? So, gusto ba natin ng ganun? So, nasa inyo yan. No? O gusto ba natin na kada lap, andyan tayo, nasa unahan tayo, top 10? Yan. Hanapin natin yung mga ibon na yon. Ako, personally, lahat ng mga pupman ko, ibinalik ko dito sa loob. Yung mga idilipan namin sana ng tropa ko, binalik ko sa loob. Yung aking nag-iisang crack 52 na ipapalipad ko sana, binalik ko sa loob. Kasi umuwi yung crack 52 namin ni Doc. Yung lahi ng crack 52 namin. Umuwi ng last lap. 31st place siya. Okay? And yung mga riso. No? Alam ko yung mga riso ay pwedeng magamit. Kung ang usapan natin dito ay yung mga pang-infuse, no? Pang-infuse para mas tumulin yung line natin. Ay kailangan natin ng riso. Proven po yan sa speed. So yun po, no? Kailangan natin maging matalino sa, kasi ang hirap, ano? 4,000 ng ating entry fee plus 2,000 ng purchase fee. Kailangan natin na sigurado yung galaw natin. Hindi natin sigurado kung mananalo yung ibon, pero we have a higher chance, no? A better chance of winning. Kesa naman yung manghula lang tayo, di ba? So kailangan lagyan natin ng science, no? Gamitin natin ang ating talino, ang ating dunong para po tayo lumamang. So yun po, no? Ulitin ko lang, hindi sikat ang mga nanalo sa Alegre OLR, pero mga ibon nila, silang nagdala. Ayan. So yun po yung ating vlog sa araw na ito. Comment na mga kabida para mapasama kayo sa raffle at magkaroon ng magandang ibon na pwede niyong pag-umpisahan. Maraming pong salamat. Hanggang sa ulitin, mga kabida.